Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 3 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 3 videos nga po ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga Sec Masters at aking mga Emperor. Maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ads. Salamat mga masters. Ang bagong yugto ni Daryl sa storytelling channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata, ilang minuto ang lumipas, si Pinunong General John ay nakarating na kung nasaan sila Daryl, Yvette, at Zubaji. At si Pinunong General John ay nagsabi, "Mahal na Emperor Daryl, nagawa ko na ang inyong pinag-uutos." Maya-maya ay nandito na sila Sect Master Ambrose, Reyna Irene, ang kanyang mga kapatid na babae na mga prinsesa ng lahing fairy at ang reyna ng South Cloud. Sabi ni Pinunong General John. Nang marinig ito nila Daryl at Zubaji, si Zubaji ay nagsalita at sinabi, "Ang aking asawa, hindi mo ba napuntahan ang silid na kanyang ginamit kagabi upang matulog roon?" Sabi ni Zubaji. Nang marinig ito ni Pinunong General John, siya ay tumugon sa tanong ni Zubaji at sinabi, "Emperor Zubaji, ang lahat ng silid na mayroon ang kaharian ni Emperor Daryl ay aking pinuntahan. Ngunit ang mahal na Empress Ganggang ay hindi lumabas sa silid na aking pinuntahan. Wala sa mga silid si Empress Ganggang." Emperor Zubaji, sabi ni Pinunong General John. Nang marinig ito ni Zubaji, siya ay nagsalita at sinabi, "Nasaan ang aking mahal na asawa? Kagabi lang masayang silang nag-uusap ng prinsesa ng mga lahing elf. Hindi ba sila natulog sa kaharian ni Brother Daryl?" Sabi ni Zubaji. Nang marinig ito ni Daryl siya ay nagsalita din at sinabi, "Pinunong General John, si Prinsesa Lynn, hindi mo rin ba siya nakita sa mga silid na iyong pinuntahan?" Tanong ni Daryl. Nang marinig ito ni Pinunong General John, si Pinunong General John ay nagsalita at sinabi, "Mahal na Emperor Daryl, kahit si Prinsesa Lynn ay wala sa mga silid na aking pinuntahan." Nang marinig ito ng lahat, sila ay nagulat at si Daryl ay nagsalita. "Saan nagpunta sila Ganggang at Prinsesa Lynn?" Sabi ni Daryl. At si Yvette ay nagsalita, "Hindi nyo ba sila napansin kagabi na lumabas ng imperyo ng aking mahal na si Daryl?" Sabi ni Yvette. Nang marinig ito ni Pinunong General John siya ay napakamot ng ulo at sinabi, "Paumanhin Empress Yvette, hindi namin napansin na lumabas ng imperyo sila Empress Ganggang at Prinsesa Lynn." At si Yvette ay nagsalita, "Baka sila Empress Ganggang at Prinsesa Lynn ay nagtungo sa imperyo ng North muna. Brother Zubaji, baka nga bumalik na si Empress Ganggang sa inyong imperyo at sinama si Prinsesa Lynn." Nang marinig ito ni Zubaji, siya ay nagsalita sa pag-aalala, "Brother Daryl at kapatid Yvette, ako ay babalik na sa aming imperyo upang tiyakin na nandun na ang aking asawa at si Prinsesa Lynn. Sana naman sa imperyo nga namin sila tumungo kagabi. Ang aking asawa talaga, hindi man ito nag-iisip na ako ay mag-aalala." At si Zubaji ay tumayo na sa kanyang kinauupuan upang lumabas ng silid hapagkainan. At sa pagtayo ni Zubaji, si Ambrose ay nakarating na sa silid hapagkainan. At ito ay bumati, "Magandang umaga sa inyong lahat. Ama, Auntie Yvette, Uncle Zubaji. At sa iyo General John." Sabi ni Ambrose nang nakangiti. At sila Irene kasama ang 4 na fairy ay pumasok na din sa silid hapagkainan. At ang mga ito ay bumati sa lahat. At ang reyna ng South Cloud ay dumating na din. Ang lahat ay bumati sa reyna ng South Cloud. "Magandang umaga mahal na reyna." At ang reyna ng South Cloud ay nagsalita, "Bakit kayong lahat ay tila nakatayo?" Sabi ng mahal na reyna ng South Cloud. Nang marinig ito nila Daryl, si Daryl ay nagsabi, "Magsiupo na tayo para tayo ay makakain na." At ang lahat ay umupo.
Ang reyna ng South Cloud ay umupo sa tabi ni Daryl. At si Zubaji ay nanatiling nakatayo at sinabi, "Paumanhin sa inyong lahat, ako'y magpapaalam na sa inyo. Kailangan ko nang bumalik sa imperyo ng North Mona. Mag-enjoy kayo lahat," sabi ni Zubaji nang nakangiti. At si Zubaji ay tumingin kay Daryl at sinabi, "Brother Daryl, kung may pagkakataon ikaw naman ang dumalaw sa aking imperyo. Mahal na reyna ng South Cloud, mahal na reyna ng lahing fairy, at sa inyo mga prinsesa. Kapatid Yvette at Ambrose, ako ay aalis na." At si Zubaji ay nagmamadali na lumabas ng silid hapagkainan sa kaharian ni Daryl. At ito ay kumilos ng mabilis. At sa paglabas nito ng kaharian ni Daryl, agad-agad itong lumipad, patungo sa direksyon ng kanyang imperyo. At sa loob ng silid hapagkainan, sila Ambrose, Irene, at ang reyna ng South Cloud ay labis ang pagtataka. At si Irene ay nagsalita, "Anong nangyari kay Emperor Zubaji?" At si Ambrose ay nagsalita din, "Ama, may nangyari ba kay Uncle Zubaji? At nasaan ngayon si Auntie Ganggang?" Sabi ni Ambrose. Nang marinig ito ni Daryl, siya ay napakamot ng ulo at sinabi, "Si Ganggang ay mukhang bumalik ng kanilang imperyo na hindi nagsasabi kay Brother Zubaji. At si Prinsesa Lin ay mukhang isinama ni Ganggang sa kanilang kaharian." Sabi ni Daryl, "Ngayon kailangan ko talaga tumungo sa North Mona upang sunduin si Prinsesa Lin. Ngunit tayo muna ay kumain," sabi ni Daryl. At si Pinunong General John ay nakatayo pa rin. At si Daryl ay nagsalita, "Pinunong General John, maaari ka nang umupo," sabi ni Daryl. At si Pinunong General John ay umupo sa tabi ni Ambrose. At ang lahat ay nakatingin kay Daryl. At si Daryl ay muling nagsalita, "Tikman nyo ang aking mga niluto. Sana ay magustuhan nyo. Sa tulong ng aking Pinunong General kaya ko nagawa at naluto ang lahat ng iyan para sa inyo," sabi ni Daryl. At sila Ambrose ay hindi makapaniwala. At ito ay nagsalita, "Ama, totoo bang luto mo ang lahat ng ito? Kailan ka pa natutong magluto?" sabi ni Ambrose. At si General John ay pinuno na ng mga general na nasa iyong kaharian. "Kailan ko pa ito nangyari? Kailan mo napagpasyahan na naging pinunong general si General John?" sabi ni Ambrose. At sila Irene at Yvette ay nagsalita, "Tama si Ambrose. Kailan mo pa matutunan magluto?" sabi nila Yvette at Irene. At si Irene ay nagtanong kay Daryl sa pagtataka, "Parang pinakilala mo pa sa amin lahat na si General John ay ang kauna-unahan mong general sa iyong imperyo, nung unang araw na ikaw ay muli namin nakita sa seremonya na iyong ginanap. Mahal kong Emperor. At ngayon siya ay muli mong pinakilala sa amin bilang isang pinunong general. Paano nangyari iyon? Empress Yvette, alam mo na ba ang tungkol dito?" sabi ni Irene. Nang marinig ito ni Yvette, siya ay nagsalita, "Sa totoo lang nagulat din ako sa aking nalaman. At sa pagdating ko sa harap ng hapagkainan na ito kanina. Ang tungkol sa pagiging pinunong general ni General John ay aking nalaman," sabi ni Yvette sa lahat. At ang reyna ng South Cloud ay dahan-dahan tinikman ang pagkain na niluto ni Daryl. At wala itong pakialam kung naging pinunong general si General John ng Westrington sa pamumuno ni Daryl. Sa pagtikim nito sa pagkain, ang muka nito at mga mata ay biglang napapikit. Nakita ng lahat ang naging reaksyon ng reyna ng South Cloud. At ang lahat ay tinikman ang luto ni Daryl. At sabay-sabay sila Ambrose, Irene at Yvette at ang apat na fairy, na nagbago ang mga muka. Nakikita ni Daryl ang mga naging reaksyon ng lahat. At si Daryl ay nagsalita, "Bakit ganyan ang inyong reaksyon? Hindi nyo ba nagustuhan ang aking niluto para sa inyong lahat?" Nang marinig ito ng lahat, sila ay hindi nakaimik. At si Ambrose ay nagsabi, "Ama, sobrang sarap ng iyong niluto. Salamat sa masarap na pagkain na ito na inihanda mo para sa amin." At si Daryl ay nagsabi, "Masarap ba talaga, Ambrose?" sabi ni Daryl nang marinig ito ni Ambrose. Siya ay tumingin sa lahat at sinabi, "Mga auntie, masarap naman ang luto ng aking ama. Di ba?" sabi ni Ambrose. Nang marinig ito ng lahat, si Yvette ay nagsalita at sinabi, "Tama si Ambrose, masarap nga ang luto mo, mahal." At si Daryl ay ngumiti at sinabi, "Kung ganon, tayo nang kumain lahat," sabi ni Daryl. At sila Ambrose, Irene, reyna ng South Cloud, Yvette at ang apat na fairy, ay tila ba hindi nila makain ang mga niluto ni Daryl. At si Ambrose ay bamulong sa kanyang sarili. "Ang aking ama ay napakahusay sa lahat ng aspeto.
Ngunit sa pagluluto ay ito ay walang talento. Ang kanyang niluto ay sobrang asim. Anong luto ito? At si Yvette ay bamulong din. Paano ko makakain ang ganitong lasa ng pagkain? At si Irene ay nagsalita. Salamat aking mahal na Emperor. At ito ay samubo ng pagkain. Si Irene ay pinipilit kainin ang pagkain na hinihanda ni Daryl. At sila Ambrose, Yvette, at ang reyna ng South Cloud ay pinilit na lang din na ubusin ang mga pagkain nasa hapagkainan. At si Pinunong General John ay sarap na sarap sa luto nila ni Daryl. Nakikita ni Daryl na magana kumain ang lahat. At ito ay nagsalita. Salamat na gustuhan nyo talaga ang aking niluto. Maiba tayo. Nais ko sanang sabihin sa inyong lahat. Bago matapos ng araw na ito, kailangan may talaga ko na ang mga kasundaluhan na nagmula sa Elysium Gate na ibinigay mo sa akin, Ambrose. Sa lugar na kung saan nandun ang lagusan na aming nadaanan ni Prinsesa Lynn. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!